Kung ako Duterte supporter, hindi ako kakabugin dito po sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Bakit? Siyam na senador kaagad ang sigurado ko na hindi boboto para i-convict itong si Sara Duterte. Sino-sino ang mga senador na ito? Nandiyan nangunguna sa listahan ang dalawang senador na si Amy Marcos at saka si Robin Padilla. Talagang maliwanag po ang pagpapahayag, partikular ni Robin Padilla, na hindi niya sinusuportahan at hindi siya naniniwala na may kasalanan itong si Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanya. Si Senator Amy Marcos naman, ipinapakita niya yung pagiging sobrang loyal niya kay Sara Duterte. At nandiyan din po ang dalawang senador na sina Bongo at Bato de la Rosa, bagamat nagtatago po siya sa ngayon. Sina Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Chis Escudero, at saka si Alan Peter Cayetano. Siyam na senador na sapat para po hindi makuha ang 16 na boto to convict Sara Duterte. Kaya bakit kayo nag-aalala na matutuloy sa Senado ito pong impeachment complaint kay Sara Duterte? Pero ang katotohanan kasi dito mga tol, hindi na usaping conviction, kung hindi usaping usapan nga sa publiko. Ano ang magiging persepsyon ng publiko sa magiging impeachment trial laban kay Sara Duterte? Sabi kasi ng mga bumabalansi po dito, ito pong impeachment kay Sara Duterte kapag ka natuloy po ito sa Senado, magmumulat po ito sa napakaraming Pilipino sa katotohanan. Bago tayo magpatuloy, ngayon po ay April 19, 2026. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporters, huwag nyo po sanang kalilimutang i-like at kung pwede, i-share nyo na rin po itong ating live streaming. Shoutout po sa inyong lahat at muli, maraming salamat po. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapang impeachment case laban kay Sara Duterte. Ang pinakapunto po natin ngayon ay ang parating na hearing sa April 22. Sa Miyerkules na po iyan mga tol. 3 araw mula ngayon, huhusgahan muli ng publiko ang mga makikita nating pasulyap na ebidensya diyan po sa committee hearing ng Justice sa House of Representatives. Kamakailan or noong April 14, tumestigo ito pong si Ramil Madriaga at marami ang mga Pilipinong naniniwala po sa kanya. Sa katunayan, ito po yung survey, no? Unahin po muna natin yung survey. Ayon po dito sa isang shared post or written article ng Facebook page na In Perspectives, binanggit po dito ang survey na isinagawa po ng Okta Research at sinasabi po dito na mahigit sa 60% ang naniniwala na dapat magpatuloy ang impeachment laban po kay Sara Duterte. Basahin ko po ang partikular na artikulo po na ito. In Perspective, may basihan ang impeachment at ramdam na iyan ng tao. Hindi na ito simpleng bangayan ng mga politiko. Kung titingnan ang survey, may mas malalim na sinasabi ang mga numero. Lumalampas na ang impeachment issue sa usual political camps. Hindi na lang ito anti-Duterte, pro-Duterte, administration, opposition, o kung sino ang kakampi ng sino. Mas basic na ang tanong ng tao. May perang bayan na ginastos. May malaking bahagi na pinababalik ng COA. Bakit hindi pa rin malinaw ang paliwanag? Diyan nagkakaroon ng bigat ang impeachment. Kasi sa ordinaryong Pilipino, hindi mo kailangang maging abogado para maintindihan ang problema. Kapag ikaw ang may kulang na resibo, hinahabol ka. Kapag ikaw ang may utang, sinisingil ka. Kapag maliit na tao ang hindi makapag-liquidate ng maayos, may consequence agad. In short mga tol,
ipinapamukha ng In Perspective page po na ito sa atin na parang hindi po balanse ang aplikasyon ng batas. Kapag ka makapangyarihan ng tao, parang baliwala lamang. Ang daming mga dahilan, in fact, sa mga kapwa public official, ang daming nagsasagawa ng mga tinatawag na false dilemma, one-track mind, or whataboutism, o kung ano-ano pang tawag, para lamang pangatwiranan ang isang punto na naaayon po sa kanilang naratibo. At hindi po yun maganda, sapagkat higit sa lahat, dapat ang mga walang kakayahan ang mas natitingnan po ng ating gobyerno, ng ating batas. Pero hindi po ganon ang naoobserbahan ng ilan sa mga kababayan po nating Pilipino, katulad po nitong si In Perspective. Ang nakikita niya rito, ang makapangyarihan ay parang mas napoprotektahan kumpara sa mga less ang kapangyarihan. Ituloy ko po ang binabasa po natin. Pero kapag vice-presidente ang pinag-uusapan, biglang ang daming depensa. Confidential kasi, politika kasi, due process kasi, persecution kasi. At doon pumapasok ang galit ng tao. Bakit iba ang rules kapag makapangyarihan ang involved? Kaya mahalaga ang Okta survey. The headline says, or 69% of Filipinos support an impeachment trial against Sara Duterte. Take note mga tol, 69% po ito. More than, or sabihin natin majority in general, ang mga Pilipinong naniniwala na dapat magkaroon po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang mas importante, hindi automatic na sinasabi ng tao na guilty siya. Ang sinasabi nila is mas simple at mas reasonable. Seryoso ang alegasyon, humarap sa trial. Trial is not conviction. Trial is where evidence is tested, witnesses are questioned, and the accused is given the chance to answer. Kaya kung ang depensa ni Sara Duterte ay denied due process, then the public answer is simple. Then face the process. Kung malinaw ang paliwanag, sabihin sa trial. Kung maayos ang resibo, ipakita sa tamang forum. Kung mali ang witnesses, harapin under oath. Pero hindi pwedeng ang ending lagi ay confidential, so stop asking. Yun ang pinakapunto dito mga tol. In short, kung walang tinatago, humarap. At ayon nga po kay Ronald Llamas, kapag ayaw humarap, maliwanag na kurap. Ayokong paniwalain ang sarili ko na ganon si Sara Duterte sa totoo lang. Pero ganon na ngayon nangyayari sa akin. Naniniwala ako na kurap itong si Sara. Magkaiba yung sitwasyon na nararamdaman ko ngayon mga tol kasi somehow sinuportahan ko ito sa eleksyon nung nakaraang halalan eh. Kaya hanggat maaari gusto kong paniwalain ang sarili ko na hindi kurap ito. Pero ang mga nakikita ko sa kasalukuyan, yun na po ang nagbibigay konklusyon sa isipan ko na kurap si Sara Duterte sa aking opinyon at paniniwala. Dahil ayaw humarap. Sabi nga, maliwanag na kurap. Tuloy ko po ang binabasa po natin dito. Because confidential funds are still public funds, hindi iyan blank check. Hindi iyan personal money. May audit pa rin, may accountability pa rin. Kaya malaking bagay na COA affirmed the disallowance of 73.28 million pesos in OVP confidential funds. Sa masimpleng salita, may ginastos na hindi tinanggap as properly justified, kaya may perang kailangang ibalik. In fact, ito pong binabasa ko mga tol, isa pa lamang ito sa dahilan ng impeachment laban kay Sara Duterte. Ano-ano ba ang mga grounds for impeachment? Nandiyan po ang pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo na hindi natin pinag-uusapan ngayon. No? 3 yung pinagbantaan ni Sara Duterte in a live streaming on November 23, 2024. Sino-sino sila? Si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, at si former Speaker Martin Romualdez. Hindi natin pinag-uusapan dito yon.
Kasi confidential funds, ito pong tinatalakay dito. Ano pa na hindi kasama dito sa ating pinag-uusapan ngayon? Yung issue ng SALN o yung sinasabing tagong yaman nitong si Sara Duterte, kasama na rin yung di umano'y panunuhol niya. In particular, ang pinag-uusapan lang natin ngayon, ang confidential funds. Ang di umano'y maling paggasta ni Sara Duterte ng confidential funds na ipinagkatiwala po sa kanya. At tatalon tayo sa isang Facebook post. Sinabi po dito sa Tindig Pilipino, confidential funds, confidential truth, the many stories of 612 million pesos by Sara Duterte. May mga kwento na hindi nagbabago at may mga kwento na nag-iiba. Depende kung sino ang nagtatanong. At dito nagsisimula ang problema. When Sara Duterte finally explained, kasi nung mga unang pagkakataon, wala, confidential funds yan, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung ano ang mga katotohanan dyan dahil confidential, may mga mapapahamak daw. Pero eventually, nagpaliwanag itong si Sara Duterte, pero magkakaiba po ang mga paliwanag. Dito, sa babasahin po natin o patuloy natin binabasa na panulat ni Tindig Pilipino, 3 bersyon ang kanyang pinunto po dito. Tuloy ko po ang pagbasa. Hindi siya nagbigay ng linaw, nagbigay siya ng 3 bersyon. Unang bersyon, para sa sexual grooming, NPA recruitment, drugs, at even West Philippine Sea threats. Ikalawang bersyon, para sa urgent programs at security needs ng OBP. Ikatlong bersyon, para imbestigahan ang laptop scandal na nangyari sa panahon ng sarili niyang ama. 3 narrative, 1 pondo, 0 consistent evidence. At dito pumapasok ang pinakamabigat na tanong, kung totoo ang intelligence operations, nasaan ang intel? Because intelligence work by nature is discrete but never non-existent. Hindi mo kailangang i-publicize ang operasyon, pero kailangan mo itong ma-verify kahit in camera, kahit sealed, kahit classified. At dito mahalagang tandaan, kahit ang Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency at Philippine National Police, nagsusumiti pa rin ng quarterly accomplishment reports at certificates of actual accomplishments sa Commission on Audit just in camera. That's the law. So hindi excuse ang classified. Pero dito nagkakaiba ang kwento. Sara didn't do that. Or if she did, the Commission on Audit itself said the justification were insufficient. Thus, yung disallowance notice na meron na pong finality sa Commission on Audit. Pero of course, yan po ay pwede pa namang iapila ng kampo ni Sara Duterte sa Korte Suprema. Ituloy ko po ang binabasa po natin dito. Ibig sabihin, kahit sa confidential process, hindi pumasa. At dito lalo itong bumibigat. No case filings, no referrals to DOJ, no arrest, no disrupted networks, no dismantled grooming rings, no intercepted terror cells. Ang meron lang, resibo. At ano ba yung mga resibo na yon? Ituloy po natin. At hindi pa totoong tao ang nasa resibo. Dito na pumapasok sina Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, etc. Hindi ito satire, hindi ito meme. Ito ang pinagbabasihan ng paggastos ng daan-daang milyong piso. The Philippine Statistics Authority confirmed these identities don't exist. So ang tanong, kung ang binabayaran ay hindi tao, kanino napunta ang pera? Mas lalong lumalalim ang butas nang pumasok ang National Bureau of Investigation. Kaya kung babalikan natin mga tol, yung naging pahayag nitong si Ramil Madriaga sa kanyang first sworn affidavit noong November 29, 2025, in paragraph 18,
subsection 1, 2, 3, 4, inilahad doon nitong si Ramil Madriaga di umano ang pinatunguhan ng confidential funds, partikular noong December 2022. And in his supplemental affidavit noong April 11, 2025, na binasa niya po nitong April 14 during the committee hearing ng Committee on Justice, sinabi niya na mali po ang pagkakaakala nating lahat. Hindi 11 days, kung hindi in less than 24 hours, dinisposed di umano ang perang confidential funds noong December 2022. Kaya, who knows, no? Sino ba ang nagsasabi ng totoo dito? Di pa rin natin alam sa ngayon. Kasi to be honest with you mga tol, hindi naman gospel truth ang mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Pero yung kanyang mga sinasabi ay nagkakaroon po ng bigat sa harapan ng publiko dahil hindi maikakaila, partikular yung kanyang mga alegasyon na una, sila yung magkakilala, bagamat dinideny ng kampo ni Sara Duterte or Duterte herself, sinabing hindi sila magkakilala. Ngunit lumalabas ang napakaraming pruweba na talagang somehow magkakilala sila. In fact, dito nga po sa shared post ni Pebbles Talakera, balikan na natin, yung sinasabing dahilan ng abogado nitong si Sara Duterte sa kanyang ipinail na perjury case laban kay Ramil Madriaga, itong si Attorney Paulo Panelo, sinasabing ang kilala daw talaga nitong si Sara Duterte ay si Attorney Kilala. Ang galing, ano? Ang kilala daw talaga ni Sara Duterte ay si Attorney Kilala, no? Pero sino ba si Attorney Kilala? Si Attorney Kilala o Prosecutor Kilala ang isa sa mga opisyales ng ISIP Pilipinas na ayon sa alegasyon ni Ramil Madriaga ay kanyang itinatag noong 2019 ayon sa kautusan nitong si Sara Duterte para sumuporta sa kanyang planong kandidatura sa pagka-presidente. Ngunit nagbago ang lahat sapagkat hindi po siya kumandidato sa pagka-presidente bagkus bumaba siya sa pagka-vice-presidente. Yung isang miyembro po na yan ng ISIP Pilipinas o opisyales ng ISIP Pilipinas na si Prosecutor Kilala, proud niya pong inintroduce ito pong si Ramil Madriaga, syempre bilang convener o founder ng ISIP Pilipinas. It is very impossible now to deny sa parte ng mga Duterte, partikular ni Sara, na hindi niya kilala ang convener or founder ng ISIP Pilipinas. Ito po yung video na shinare ni Pebbles Talakera. Sabi dito ni Pebbles Talakera, "Hi to Prosecutor Kilala of Ombudsman. Sobrang pinagmamalaki mo pa si Ramil Madriaga when you introduce him with his son. Tapos, hindi na kilala? O ipagpalagay natin na si Prosecutor Kilala lang ang kilala nitong si Sara Duterte, but very impossible na eventually hindi niya makikilala itong si Ramil Madriaga, being the convener or founder of ISIP Pilipinas. And who is Prosecutor Kilala? Basahin po natin ang panulat ni Attorney Wilfredo Garrido tungkol diyan kay Kilala. Ito, basahin natin ito. Saan ba banda yun? Dali Hinahanap ko lamang mga tol. Ito, kilalanin si Kilala. Pero English ito Siguro ipatagalog natin kay ChatGPT para babasahin ko na lamang, no? Ipatagalog natin kay ChatGPT. Yan. Translate in Tagalog. Ito po yung Tagalog translation ng panulat ni Attorney Wilfredo Garrido tungkol po dito kay Prosecutor Kilala.
Basahin ko po. Ang titulo po nito ay Sino or Kilalanin si Kilala. Ang retiradong ombudsman na si Samuel Martires sa isang kapansin-pansing Freudian slip ay nagpahiwatig na kung tatanggap man siya ng suhol, ito ay dapat mula sa isang malapit o mataas na personalidad tulad mismo ni Rodrigo Duterte at hindi mula sa isang walang kwentang tao. He is referring kay Ramil Madriaga, walang kwentang tao. Pero basic naman yan mga tol eh. Sa mga ganitong transaksyon, hindi naman iuutos siya ng kung sino man na mataas na opisyalis ng gobyerno na siya, hindi naman mismong yung mataas na opisyalis ng gobyerno ang gagawa niyan kundi iuutos lamang yan. No, meron mga tinatawag na bagman o pinagkakatiwalaan. Alam na alam yan, lalong-lalo na ng mga maaring makapanood sa atin dito na mga opisyalis ng gobyerno na ganito ang sitwasyon. Hindi na tayo magme-mention kasi napakarami nila. Kilalanin si Attorney Ryan Ray Kilala. Malapit siya kay Samuel Martires bilang Assistant Special Prosecutor noong si Martires pa ang ombudsman. Sa kanyang supplemental affidavit, inilahad ng dating bagman ni Sara na si Ramil Madriaga na noong December 20, 2022, siya at ang kanyang grupo ay naghatid ng 2 bag na may lamang humigit kumulang 33 million hanggang 35 million pesos bawat isa sa compound ng Office of the Ombudsman sa Quezon City. Kabuuang higit 60 million pesos. Kung babalikan po ninyo ang statement or sworn affidavit nitong si Ramil Madriaga, nakalagay po ito kung hindi ako nagkakamali sa paragraph 18 sub paragraph 4, no? Tuloy ko po ang binabasa natin dito. Inilarawan ang paraan ng paghahatid bilang drop and go kung saan iniwan ang pera sa loob ng isang pulang Mazda sedan sa parking lot ng ombudsman at inilagay ang susi sa ibabaw ng kaliwang harapang gulong. Ayon kay Madriaga, ang mga paghahatid na ito ay ginawa sa utos umano ni Sara Duterte o ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang pinagsilbihan bilang bagman at dami sa kanilang mga bank account. Ang mga bag ng pera ay para umano kay Ombudsman Samuel Martires. Ano ang nangyari noong December 2022? Ito ang kasagsagan ng Uniteam Lab Fest kung saan sinasabing gumastos si Sara Duterte ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw. Sa kanyang testimonya sa House Committee on Justice ngayong linggo, sinabi ni Madriaga na ang perang kanyang inihatid sa ombudsman ay mula sa confidential funds ng Office of the Vice President at iba pang illegal na pinanggalingan. Inihayag din niya sa kanyang affidavit na personal niyang iniabot ang 15 milyon kay Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala sa loob ng opisina nito. Balikan nga natin yung video ni Pebbles Talakera mga tol. No? Balikan natin. Para lang mabigyan ko ng punto itong binabasa po natin kung sino si Prosecutor Ryan Kilala dito kay Ramil Madriaga. Ito po yung video, no? Anak ni Ramil Madriaga at si Ramil Madriaga, sabi ni Pebbles, sobrang pinagmamalaki mo pa si Caramil Madriaga when you introduce him with his son. Ang may hawak po ng mic ay si Prosecutor Ryan Kilala. Video po ang pinagbabasihan po natin. Ngayon, tuloy ko po yung binabasa po natin dito. Sa isa pang pagkakataon, sinabi niyang iniwan niya ang isang sasakyan na may lamang 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Nakalaunan ay nakita niyang minamaneho ng asawa ni Kilala na si Rhea. Gaano kalapit si Kilala kay Sara Duterte? Naging profesor niya ito nung siya ay law student sa San Sebastian College Recoletos at associate
din mula 2003 hanggang 2007. Sa panahong ito, mayor ng Davao si Rodrigo Duterte at nahihirapan si Sara sa kanyang mga asignatura matapos lumipat mula sa San Beda Law School sa hindi malinaw na dahilan. Sinasabing nagkaroon din ng issue si Rodrigo Duterte sa San Beda noong 1970s matapos niyang mabaril ang kapwa estudyante. In particular mga tol, ito yung naging pahayag ni Ramil Madriaga during the time or noong April 14, 2022. Basahin ko po ang partikular na pahayag nitong si Ramil Madriaga. Ayon po dito, sa paragraph 35 ng kanyang supplemental affidavit, I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of Sara and former associate dean of San Sebastian College of Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics, and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Yan po ang pahayag ni Ramil Madriaga noong April 14, 2022. Ituloy ko po ang binabasa po natin dito. Inilarawan ni Madriaga si Sara bilang palaging bastos at marahas sa ibang estudyante. Dito umano, nagkaroon ng ideya kung bakit siya umalis sa San Beda. Pinuri si Profesor Kilala sa kanyang pananaw na nakita si Sara bilang isang promising na babae. Kahit nahihirapan ito sa mga asignatura tulad ng succession at civil procedure. Mga subject po ito marahil sa pag-aabuga siya mga tol. Kalaunan, pumasok si Kilala sa gobyerno bilang Assistant Special Prosecutor sa Ombudsman kasabay ng paglipat ng mga Duterte sa pambansang politika. Nasa posisyon na siya ng italaga ni PRRD Martires bilang Ombudsman noong 2018. Dahil dito, ayon kay Madriaga, naging tulay siya para sa mga Duterte patungo kay Martires. Again binabasa ko lamang po ito ayon sa panulat ni Attorney Wilfredo Garrido, translated in Tagalog using ChatGPT. Ano naman ang nangyari habang abala si Madriaga bilang bagman? Yumanig sa bansa ang Parmali Scandal kung saan sangkot si Duque sa mga anomalya. Ang Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Gordon ay nagbubunyag ng koneksyon sa Malacanang habang bilyon-bilyong pisong overpriced na bakuna at PPE ang naiipon sa mga bodega ng Department of Health. Binili gamit ang utang at kalaunan ay nasayang. Kapansin-pansin na halos walang ginawa si Martires upang usigin ang mga pangunahing sangkot maliban sa maliliit na personalidad tulad ni Christopher Lau. Ano naman ang ginawa ni Kilala sa panahong iyon? Nasa affidavit ni Madriaga ang mga detalye. Si Sara Duterte ay mayor ng Davao noong pandemya. Nakita pa rin ni Kilala na karapat-dapat siyang pumalit sa kanyang ama. Noong 2021, tumulong pa siya sa pag-organisa ng Inday Sara is My President movement. Ngunit nadismaya nang tumakbo si Sara bilang presidente sa halip na presidente. Ang kanyang pangangampanya ay paglabag sa Republic Act 6713 na nagbabawal sa partisan political activities ng mga public officials. Kaya katulad po ni Atty. Jesus Palsis mga tol, kino-call out ni Palsis ang ombudsman para aksyonan ang mga aligasyon laban po dito kay Prosecutor Kilala. Partikular yung pagiging partisan po nito during the time na siya po ay prosecutor at kumampi nga sa isang partikular na politiko at ito ay si Sara Duterte. Iba pa po ito doon sa issue ng mga alegasyon sa kanya
ni Ramil Madriaga na dinadalhan po di umano ng pera. Ituloy ko ang pagbasa. Karamihan sa alegasyon ng korupsyon ay nangyari noong presidente si Digong at nang maging vice-presidente si Sara, ayon kay Madriaga, pareho silang nagsilbing bagman. Siya at si Kilala, ngunit si Kilala ay isang public official kaya mas mabigat ang pananagutan nito. Sa ngayon, iniimbestigahan si Kilala ni Boying Remulla at pinapaliwanag sa loob ng 48 oras ang kanyang panig. Dapat sana ay sinuspindi na siya dahil sa bigat ng mga alegasyon. Ayon sa opinyon, dapat bigyan si Kilala ng opsyon na maging state witness. Kung mapapatunayan niya ang laban kay Martires, maaari nitong mapagaan ang kanyang pananagutan. Kung hindi siya magsasalita, posibleng habang buhay na pagkakakulong ang kanyang kahihinatnan at maaaring makasama pa si Madriaga sa Camp Bagong Diwa. In short mga tol, ang konklusyon dito nitong si Attorney Wilfredo Garrido ay sinasabi niya na itong si Prosecutor Ryan Kilala ang malilintikan kapag hindi po ito nagsalita. Siya ang maaaring makulong ng habang buhay, ligtas ang kanyang mga poprotektahan, pero kung babaliktad ng sitwasyon at itutuga niya o i-reveal niya kung sino yung mga talagang taong sangkot dito ng mga malalaki, maaari po siyang maging quote-unquote state witness. We do not know kung yan po ba ay mangyayari. At ito na nga po yung pinaka huling balita kaugnay po nitong ating pinag-uusapan na impeachment laban kay Sara Duterte. Sa balita po ng DZRH News sa Facebook page po nila, nagpahapyaw po sila rito ng naging interview kay Representative Sendanya or Percy Sendanya. Ayon po dito, lulutang sa susunod na pagdinig ng House Committee on Justice sa Miyerkules, April 22, ang usapin ng umano'y suspicious covered transactions na iniuugnay kina Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Para po sa kalinawan po ng lahat, actually, magkaiba po ang suspicious transaction at covered transaction. Ito po, sa madaling paliwanag na lamang, ang pinagkaiba po ng dalawa, ito po ay mababasa ninyo sa batas po ng anti-money laundering. Ang covered transaction ay tumutukoy sa halagang hindi bababa sa 500,000 piso na nagkaroon ng transaction sa loob ng isang araw. Samantala, automatic po iyon, ano? Yon ay kukwestiyonin ng bangko, ng AMLC, magre-report ang bangko sa AMLC na merong ganoong particular na transaction. Whether legitimate yan or hindi, dapat mag-report ang bangko kaugnay ng transaction na yon. Kaya tinatawag na covered transaction. Yung suspicious transactions, ito po yung mga series of transactions. Like for example, may pumasok na 50,000 pesos, may pumasok na 75,000, 85,000, 100,000, 10,000, 5,000 sa loob ng isang araw, kahit hindi umabot sa 500,000 pesos, pero dahil po doon sa pagpasok, paglabas ng pera, nagiging kahina-hinala yung daloy ng pera. Kaya nagkakaroon ngayon ng tinatawag na suspicious transactions na maaari pong tingnan din ng Anti-Money Laundering Council. At kaugnay po nito, panoorin, pakinggan po natin ang naging interview dito po kay Congressman Sendanya. Gayon ng Kamara, Kong Mother, ay itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. So, tumistigo na itong si Ramil Madriaga. Tingin mo ba ang mga testimonya niya at yung magiging alegasyon ang talagang magiging dahilan para mapanagot itong si VP Sara o meron pang mas matitindi na mga alegasyon at ilalabas dyan sa pagdinig po ng Kamara? Well, mahalaga yung mga binanggit ni Ramil Madriaga sa kanyang testimonya at sa kanyang affidavit, yung original at saka yung supplemental. So, kasabay nito, sana huwag kalilimutan ng mga kababayan natin tingnan yung iba pang equally important na mga ebidensya na lumabas sa ating nakaraang pagdinig. Pamanahin dito yung mula sa COA, yung pagpapakita noong proseso ng disallowance at yung pag-deny sa kanilang appeal. In fact,
pinapabalik nga ng COA ang milyong-milyong piso sa kaban ng bayan mula kay VP Sara at sa kanyang mga kasama sa Office of Ang tanong, ibabalik kaya yan ng OBP? O kailan kaya ibabalik yan ng OBP? Saka OBP ba dapat ang magbalik niyan? Hindi po. No? Ang sinasabi pong paliwanag diyan ni Fiscal EJ kung sino yung mga personnel na merong kinalaman sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds, sa kanilang mga bulsa dapat manggaling ang pondo na ibabalik po nila. Hindi pa pwedeng yung pondo ng Office of the Vice President ngayon, kukuha doon tapos babalik yung 73 million pesos mula sa pondo na yon. No, ayan ang aabangan po natin. Sa bagay, sa ngayon, hindi pa po yan talaga with finality. Sa level pa lamang ng COA may finality yan, pero pwede pa rin po iyang iakyat at ganun ang gagawin ng kampo ni Sara Duterte sa Korte Suprema. At doon, hoping sila na mabago ng Korte Suprema yung desisyon at bumabor para sa kanila. Ang desisyon kasi ng COA, disallowed yung 73 million pesos, hindi pinapayagang gamitin sa ganung kaparaanan. Kaya dapat ibalik ng OBP ang halagang 73 million pesos. the Vice President, no, na kinaat sa DepEd, na kinakailangan ibalik nila. Kasi sa dulo, sabi ng COA, hindi napunta ang pera, hindi napunta ang pondo doon sa dapat niyang kapuntahan in terms of the confidential fund. So, sabi ng COA, dapat ibalik ito sa pamahalaan at sa gobyerno. So, malinaw, ang pera, wala doon sa dapat kapuntahan, abali saan napunta? Yan ang tanong ng bayan. Nasaan ang pondo? At dahil hindi ito napunta doon sa pupuntahan, dapat ibalik niya ang pondong ito. So kasabay nito, mahalagang tanda din naman kabayan natin, on top of the COA revelations, nandiyan din syempre yung sa NBI. Pinakita kung paano minanipula yung mga pirma doon sa mga acknowledgement, no, doon sa confidential funds na parang Ito, napakahalaga nito, no? Na dapat makita ng mga senador, judges kung sakasakali. Na ang usapin pong ito ay hindi po opinion lamang. Hindi po ordinaryo rather na opinion. Ito po ay isang expert opinion mula sa NBI. Ang tawag po diyan, kung hindi ako nagkakamali, ay Anong tawag yon? Not dactyloscopy. Anyway, sa madaling pagkakaalala ko na lamang, question document examination. Kasi dactyloscopy is about finger pala. No? Dito, kino-compare yung panulat in this particular issue, yung pirma. At ayon po sa NBI, as explained nito pong si Congressman Sendanya, yung mga pirma ay sinulat ng hindi po bababa o hindi lalagpas sa 7 katao. Biruin ninyo, hundreds if not thousands signatures. Sinulat lamang, pirmado pala ng hindi lalagpas sa 7 katao. Paanong mangyayari yun? 'Di ba? Dapat kung ang recipient ay marami, iba-iba ring pirma. Akala kasi ng mga tao na ito sa likod ng maling paggasta ng confidential funds na ito, makakaligtas sila. Ang science hindi po nagkakamali. Ano? At ang pag-aaral po ng mga eksperto tungkol dyan, matutukoy ka talaga kung yung tao ba na yon ang sumulat, ang pumirma, o kung sa mga series of signatures na yan po ba ay pinirmahan ng ilang tao o ng magkakaibang tao o ng magkakaparehas na tao lamang. Ngayon, ipepresenta yan bilang ebidensya sa maaaring mangyaring impeachment trial sa Senado. At laktaw tayo ng bahagya, pero babalikan po natin ito. Ayon po kay Congressman Paulo Ortega, ang isa po sa mga endorser ng impeachment laban po kay Sara Duterte, kaugnay nga ng complaint nitong si Attorney Nathaniel Cabrera, ay dapat ang mga senator judges, no, ay humusga ng naaayon po sa impeachment, sa ebidensya. I stand corrected, hindi si Paulo Ortega, kung hindi si Congressman Jude Asidre. Nagrambol sa utak ko yung pahayag ni Congressman Ortega.
O i-correct natin ha, si Congressman Asidre, sinabi niya na ang mga ebidensya at hindi ang 2028 presidential elections umano ang dapat tingnan ng mga mambabatas sa impeachment complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. And I agree. No? Hindi dapat magpatakot, lalong-lalo na itong mga senator judges sa lakas ni Sara Duterte sa politika. Kung meron talagang malakas na ebidensya, humusga kayo ng naaayon po sa ebidensya, hindi po sa politikal na karisma o kung anumang politikal na ambisyon ng isang tao. Kung sigurado siyang magiging presidente sa 2028, sa paniniwala ng mga supporter niya, wag niyo sanang ikatakot iyon. No? Dahil kawawa kasi ang taong bayan dito, mga tol, kapag ganun ang nangyari. Na dahil lamang sa lakas ng kandidato, hindi mo natitingnan yung lakas ng ebidensya laban po doon sa inirereklamo. Ngayon, balikan po natin muli ito pong interview kay Congressman Sendanya. Ilang tao lamang ang pumirma para sa maraming tao para tanggapin yung pera. So, pinapakita talaga na mayroong pagnanakaw sa kaban ng bayan. At nandiyan din syempre yung testimonya mula sa PSA. Sinasabi na marami sa mga pangalan na nabanggit, pangalahin na yung sikat na sikat ngayon, si Mary Grace Piatos, abay walang record ng birth, walang record ng death, at walang din record ng marriage or certificate of no marriage. So pinapakita nito talaga kinamkam, ninakaw yung kaban ng bayan, gumamit ng mga maling pirma, gumamit ng mga inventong pangalan. So ganun ka kakapal ng mukha yung ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan by the confidential funds. Kung mother, ang sabi nga yung reaction nung ilang mga kababayan natin na hindi totoo kasi sinasabi lang naman ni Madriaga yan eh. So, at least, ganun talaga ang reaksyon ng ilang mga nakikinig at nanonood. Hindi natin na kumbaga ay may aalis yan. Pero ang sinasabi mga kong mother, dokumento na talakay doon sa hearing ng House Justice Committee, yung mga dokumento ng COA na naroroon talaga yung mga kumbaga yung napirmahan na mga papeles, dokumento, at merong pinakamabigat doon yung direktiba ng Commission on Audit for the disallowance. Kung hindi ako nagkakamali kong mother at kung natatandaan ko pa yung hearing last week, 700 plus million ang Before that, binanggit si Ramil Madriaga muli. Gaano ba ka-credible si Ramil Madriaga? We do not know. No? But ito yung punto ni Congressman Ortega rito. Ayon po dito sa balita, lawmaker notes Madriaga's credibility as star witness in confidential funds probe. Ramil Madriaga's waiver of his rights under bank secrecy laws may turn him into one of the most important witness if the impeachment case against Vice President Sara Duterte reaches the Senate, ayon kay Congressman Ortega. In a statement, Ortega, one of the endorsers of the impeachment complaint, said Madriaga's willingness to open up his own bank accounts shifts from being a witness with high allegations to a witness inviting scrutiny of his own financial trail. Napaka-credible ng witness na walang tinatago. The fact na kaya at willing si Madriaga na mag-tell all at mag-open all, ibig sabihin ay kaya niyang patunayan at lahat ng kanyang sinasabi, ang lahat ng kanyang mga sinasabi, kusa na siyang nagpapasilip ng kanyang mga bank accounts, and this is really good test of his credibility. Kayo na ngayon ang humusga mga tol sa tingin ninyo sa pagkukusa nito pong si Ramil Madriaga na i-waive ang kanyang karapatan sa bank secrecy. Matetes ba nito yung credibility niya na nagsasabi siya ng totoo? I believe so. No? Kasi hindi nagsisinungaling ang mga documentary evidence, yung paper trail. Doon makikita na kung ito ay consistent sa kanyang mga sinasabi. Na nung mga panahong siya'y pinagtatago ng pera di umano nitong si Rodrigo Duterte, ganito yung mga amount na pumapasok sa kanyang bangko. Lahat yan makikita natin.
But anyway mga tol, with that, sa ngayon, pansamantala na muna tayong magtatapos sa ating programa at asahan po natin na sa February or April 22, no? Sa April 22, 2026, sa Wednesday na po yan, muli na naman tayong makakarinig ng mga panibagong pasabog. I believe mula po sa Anti-Money Laundering Council at posible din mula po kay dating Senador Antonio Trillanes. Kaugnay po ng mga akusasyon nito laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.